Kamusta guys? Nanonood kayo ng News Listener by Angelo. Okay, mukhang si Marcoleta hindi makapag-get over kay Boying Remulla. Okay? Kasi last time, di ba, Secretary ng DOJ itong si uh, Ombudsman Boying Remulla. Tapos, ang gustong mangyari ng mga DDS ay kasuhan si Boying kasi yung nangyari kay Digong Duterte. Okay? At kung natatandaan nyo, ayon sa news, sinabi daw na sumang-ayon to or sinabi daw na bend the law. Okay, so let's watch this. Kasi imagine nyo na yung hearing na yun about the bend the law was yung last time pa sa Blue Ribbon Committee. Diba? Ang tagal-tagal na. Pero ngayon, mukhang hindi makapag-get over itong si Senator Marcoleta sa pagdating sa deliberation ng budget ng ombudsman. Okay, siguro ito yung chance niya makabawi at makascore man lang, di ba? Kay Remulla. Okay, so let's watch this from News 5. Nagkaungkatan sa Senado. Pinagpa-public apology ni Senator Rodante Marcoleta si Ombudsman Boying Remulla dahil sa mga pahayag nito noon. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Okay. Bending the law is all right. Tensyonado na naman sa Senado matapos mag-throwback ni Senator Rodante Marcoleta sa sagot ni Ombudsman Boying Remulla sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Napapano si Sir sa likod, oh. Okay. Pero ang mismo nagsabi ng bend the law ay si Tulfo. Okay? At ang ginawa lang ni Ombudsman Boying Remulla ay umagree. Tingnan nyo. Yeah. Yes, sir. Yun. Diba? So, yes, sir lang siya. Okay? Well, nasa emosyon si Senator Erwin Tulfo. Okay? Pero when it comes to bending the law, I believe that only applies sa utak ng mga Tulfo. Kasi yun ang ginagawa nila dati. Okay? I'm not sure kung ginagawa pa rin nila ngayon. Hindi na ako nakakapanood ng videos nila. Diba? To be precise, we should not bend the law para lang makuha kung ano man gusto natin. Diba? Ang nagbe-bend ng law ay yung may mga masamang balak. Okay? Sige, continue natin. Hanggang ngayon, hindi yan matanggap ni Marcoleta. Kumbaga, bawian na to, di ba? September 23, ano na ngayon November na. Parang hindi siya maka-get over, hindi siya maka-let go. Di ba? Dapat let go na. Ang tagal na nun Sige. Sa deliberasyon kanina sa hinihinging 6.5 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman, iginiit ni Marcoleta na dapat magpaliwanag o mag-public apology si Remulla sa pagsang-ayon niya na pwedeng baluktutin ang batas. Wala akong intention to bend the law. No, that's very clear. Itong nasabi niya ay isang figure of speech. Why figure of speech? Our people might be misled. It should be explained. Okay. Itong sinasabi ni Win Gatchalian tsaka si Marcoleta, ang tugon ko naman dito is, kung natatandaan nyo si Digong, meron siyang sinasabi about rape jokes, meron siyang mga rape jokes, meron siyang mga yung patay na joke. Tapos, ang ginagawa ng mga spokesperson ni Duterte, sinasabi na, ay, joke lang yan. Figure of speech lang yan. Diba? So, kung titingnan mo, parang double standard si Marcoleta. Kasi, tinitingnan niya lang yung sa mga kalaban niya. Pero yung kanyang puon, I'm sure hindi. Diba? Kasi puon niya yun Diba? Amo niya yun So, bakit ko titignan yan?
hindi ko yan tataluhin. Diba? O yan. Makapal din ang mukha ni Marcoleta. Pareho ni Duterte, nag-figure speech. Tapos sasabihin niya na joke, napaka-detalyado at saka napaka-gruesome nung pinagsasabi niya. Diba? Let's continue. Succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that. Muli ring inungkat ni Marcoleta ang sinabi noon ni Remulla na dapat magbalik muna ng pera ang mga diskaya bago sila maging state witness. Git ni Marcoleta, wala yan sa batas. Isa pang kinwestiyon ng senador ang sinabi ni Remulla na maglalabas ng arrest warrant sa December 15 laban sa mga sangkot sa flood control scandal, kabilang ang ilang kasalukuyan at dating senador. Sabi ni Marcoleta, nagmumukhang may impluwensya sa korte ang ombudsman. Dapat naman lang ikulong Diba? Kung meron naman kaso, build-up na ginagawa, o bakit tayo niyang matuloy? Diba? So, anong gustong mangyari ni Marcoleta? Patagalin yung proseso, patagalin yung ang kanyang strategy. Kung ganyan ang strategy, ang mangyayari, syempre, yung gobyerno mawawala ng yung taong bayan mawawala ng trust kasi ang tagal na Imagine pumutok yung flood control scandal nung sinabi ni Marcos sa kanyang SONA na maya naman kayo, di ba? Tandaan niyo 'yan. O tapos naglabas siya ng parang malaking screen nung 15 na malalaking contractors ng gobyerno, tapos konektado yung mga politiko, di ba? So, hindi ko maintindihan kasi bakit mo pipigilan, di ba? Tapos kung kayo naman yung grabyuduhin, ka-questionin mo. Di ba? Tindi ng ng balat Sige, continue natin. Sagot dyan ni Remulla, those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ito naman na yung natin. Kung si Marcoleta merong hinain. Kumbaga, gusto niya mag-public apology itong si Remulla sa kanyang bend the law na in-affirm or kumbaga kinonfirm noong September, bakit ka nag-bend the law, Senator Marcoleta? Kung natatandaan niyo guys, anong sinabi niya sa isang TV program doon sa Net 25 na ayaw niya hindi niya gustong ilagay yung mga mga nag-donate sa kanya. Diba? Natatandaan nyo, sa kanyang sa SOSE niya, walang donors na inilagay. Kasi daw, pagkayusap ng mga donors, wag daw ilagay ang pangalan. Kasi, tulang lang daw yung gusto nila ibigay sa kanya. Diba? Sa kanya, sabi daw, wala namang daw batas kumbaga na hindi daw nagbabawal na ilagay. Ayon sa Omnibus Election Code, kailangan mo ilagay anumang amount ng donasyon sa iyong SOSE. Ang pagkakaalam ko, pag hindi mo nilagay ng tama, parang false na yon. Kumbaga, wala kang pinasa na SOSE. Di ba? Siya na mismo nag-bend the law. Di ba? Tapos, ngayon, sasabihin niya na public apology kay Boying. Dapat siya mag-public apology. Ngayon, ang kanyang pagiging senador mukhang maaalanganin. Okay? Panoorin natin dito mismo sa
UNTV, okay? Meron show cause order laban sa kanya. Anyway, ito naman yung pagpapaliwanag eh. Sige, tingnan natin. Mag-i-issue rin kami ng show cause order. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Rodante Marcoleta sa issue hinggil sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 midterm elections. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa susunod na linggo para madinig ang panig ng mambabatas. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun ang ating gusto rin malaman. Kasi naman siyempre nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code sa Section 99 na dapat talaga yung mga kandidato, yung kanilang ginastos, tinanggap, ay naire-report din sa atin. Lalo na yung mga binigay o ginastos sa panahon ng campaign period. Sa isang panayam, inamin ni Senator Marcoleta na tumanggap siya ng mga donasyon mula sa anyay kanyang mga kaibigan. Pero hindi niya nilagay sa SOSE dahil nakiusap na huwag silang pangalanan. Sa katunayan, makikita sa SOSE ni Marcoleta, 0 o wala siyang nilagay na donasyon na natanggap. Sa ilalim ng batas, kailangang ideklara kung magkano ang donasyon at sino ang nagbigay o donor. Ang maling deklarasyon sa SOSE ay isang kasong kriminal o election offense, maaari ding sampahan ng perjury o pagsisinungaling at falsification of public document. Kabilang din sa isyong lumalabas na mas malaki pa ang ginastos ng mambabatas noong nakaraang kampanya sa halaga na nasa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa kanyang SOSE, umaabot sa 112 million pesos ang kabuuan niyang nagastos noong 2025 elections, ngunit sa kanyang SALN, nasa 80 million lamang ang kanyang assets at 51 million pesos ang net worth. Kung ang SALN daw ay ganito, bakit hindi tumutugma yung nagastos sa SALN niya? So, maganda rin magkaroon ng paliwanag kasi siyempre ang COMELEC, para lang ipakita natin sa lahat na kami naman ay fair to everybody. At kung may mga ganyang klase na alingas-ngas, kontrobersiya, maganda na malaman din natin. Nilinaw din ng COMELEC, gagawin nila ito para sa transparency at accountability. Hininga na Okay. So, wait. Sige, kontuloy natin to. Ng UNTV News and Rescue ng reaksyon dito si Senator Marcoleta, subalit wala pa siyang naging sagot. Okay. So, yan siya na mismo nagbuko sa kanya. Kasi imaginein mo, yung SALN mo, 52 lang, tapos yung ginastos mo is more than 112 million pesos. So, saan mo kinuha yun? Hindi niya nilagay. Now, inalabas niya na meron nag-donate pero hindi niya nilagay. Violation, perjury, tsaka may criminal charges. So, maaalanganin, mukhang matatanggal itong si Marcoleta sa kanyang pinaggagawa. Di ba? Yan ay nasa batas. Kaya nga natatawag siyang low ranking na lawyer. Kasi siya imagine mo, siya na mismo nagpapalabas ng mga baho niya. Di ba? Okay, so guys, sa tingin nyo? Kung meron kayong mga comment suggestion, paki-comment po sa ating comment section sa baba. At please, if you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.